Excuse me, excuse me. Makikiran lang po. Excuse me. Ay, teka. Sasakay ako. Uy. Teka lang. Naku, sorry po. Ay, bumapakan niyo pa ako. Sorry po. Ingat lang. Ay, baka matapunan kayo ng kape. Ingat lang. Ingat lang. Baka matapunan kayo ng kape. Upload ka na to. Excuse me. Ay. Excuse me. Excuse me. Pataan sabi! Excuse me po. Ngayon ka lang, ayaw ko na. May meeting pa ako. Oh, ganun ba? O sige, akin na lang itong kape mo. Pasensya ka na. Oh, Lisa. Lisa! Latte, no sugar. Thanks. Pupunta ka ba sa copier? Pakicopy na rin ang mga documents. Oh, okay. I need them by lunch. Lunch? Lunch. Okay, lunch. Richard! Thank you. Sorry, may sakit kasi ang mami ko eh. Kailangan ko umalis sa maaga. Ikaw nang bahala rito, ha? Okay lang. Sige. Ano intindihan ko? Ako nang bahala. Thank you. Oh, ito pa pala. Okay. Thank you, Kamusta mo ako sa mami mo, ah? Oh, salamat. Okay, bye-bye. Mary! Coffee. Ay, bakit ba ang bagal mo? Pinabili ka lang ng coffee. Malapit na ako makatulog sa kahihintay. Bilisan mo ang pagkilos sa susunod, ah. Sinulat ko na lahat ng gagawin mo. Ayusin mo. Bilisan mo ang kilos. Marami ka pang gagawin kaya huwag kang babagal-bagal, ha? Naku, hindi ka matatapos yan kung ganyan ka. Kahit saang lugar, siguradong may ganitong tao. Hindi ka naman katulong, pero pinapagawa ang lahat sa'yo. Bising-busy ka, pero hindi kayang tanggihan ng iba dahil simple siya. Simple ang itsura. Pati ang ugali. Pati nga ang pangalan niya ay simple rin. Walang kasing simple. Isang kahiyahiyang tao. Ang pangalan niya, Cindy Chen. Mukhang yan ang pinakapangit na pangalan na maririnig niyo. Ganyan din ang buhay niya. Parang sticky note na ginagamit sa opisina. Cindy! Oh! Laging maaasahan. Hindi na pinapakailaman pag natapos na ang pinapagawa. Dakilang utusan. Inuutusan buong araw. Kilala ng lahat. Daig pang artista. Oh, Cindy, oh. Ayan, ha? Oh, yan. Para, Oh, di ba ang galing? Dinudumog ng madlang people. Yan ako. Ako, ang sticky note girl ng opisina na si Cindy Chen. Ang ugali ko, kung sasabihin, ay sobrang mabait. Masaya kapag nakakatulong sa iba. Kahit unfair sa sarili, hindi pa rin makuhang tarayan ng iba. Pero sa totoo lang, wala akong kwenta! Takot ako natanggihan ng iba. At ako din na masaktan ng iba. Kahit unfair sa akin, hindi ko kayang sabihin ang totoong nararamdaman ko tungkol sa kanila. Ang ugali ko. Ito ang ugali ko. Matagal ko nang gustong malaman kung bakit ako naging ganito. Sa totoo lang, nung fetus pa lang ako sa loob ng tiyan ng mama ko, bigla na lang ako napunta sa mundong ito. May dalawang ate na ako, ayaw na ni mama ng mga anak ng babae, kaya uminom siya ng gamot. Pero dahil kuripot ang mama ko at uminom siya ng mahinang klase ng gamot, nakaiwas ako sa pagkamatay. Hindi mo epekto ang gamot at nanganak pa rin siya. Pero kahit na nabuhay ako, hindi pa rin naging mabuti ang buhay ko. Ano ba naman kayo? Wala ito. Miri lang ako ng konti. Lumabas na sa tiyan ko ang bata. Maglaban na kayo. Sige na. Sige na, laban na. Pati nung araw na pinanganak ako, inuwi lang ako ni mama pagkatapos maglaba. Nakita niyo na, kapapanganak pa lang, pero hindi na ako pinapahalagahan. Oh, mga anak, nakabili ako ng bagong damit. Oh, hati-hati kayo, ha? Ito. Ayan, oh. Sige, para sa inyo to. Ayan, oh. Sa bahay, ang mga laruan ko ay yung mga laruan na ayaw ng mga ate ko. Ang suot ko ay yung laging mga hindi nakasya sa kanila. Pero buti na lang, kahit isa akong leaf na walang kwenta sa kanila. Tig-isa kayo, ha? Huwag mag-aaway. Para sa papa ko, mahalaga ako. Cinderella? O Snow White kaya? Cindy, anong gusto mo? Cinderella! Ano? Gusto mo na Cinderella? Okay. Ikwento ko sa iyo yung story ng Cinderella, ha? Alam niyo ba kung bakit Cinderella ang pinili ko? Pinili ko siya dahil sa tingin ko magkapareho ang buhay namin. Teka, hindi parehong-pareho Saka hindi ko lang alam kung kasing swerte ako ni Cinderella o kasing malas.
Ang dahilan kung bakit napansin ng prinsipe si Cinderella ay dahil kailangan ng prinsipe ng isang masipag na girlfriend para tulungan siya. My love, so sweet kapag kasama ka. Anong Tadan! ligaya itong nadarama? Cindy, walang masama sa simple. Mas masigla ang simpleng tao. At nakakasiguro, mapapasig ka ng prinsipeng magmamahal sa'yo, tapos isasayaw ka. Yung puso kong ito, asahan mong ikaw. Noong araw na yun, hinihintay ko ang prinsipe na makakapansin sa akin. 2 buwan bago yun. Wow! Ang cute naman! Kung may gusto kong ipagawa, isulat mo na lang sa sticky note. Depende kung marami akong ginagawa. Aasikasuhin ko agad. Lumilitaw na pala talaga ang specialty mo. Sticky note girl pala, ha? Ang cute naman. Ano sabi niya? Cute na sticky note girl daw? Ako ba yun? Ay, asa? Siya na nga yata ang prinsipeng hinihintay ko. Maraming nakakagusto na babae sa kanya. Hindi pa niya ako nakikita ng harap-harapan. Pagkatapos, kinakausap niya ako. Ang swerte ko naman. Pagkakataon ko na to. Kahit naalis ako ng kumpanya, pero kung may panahon, pwede ba tayong maging magkaibigan? Bye. Oo ba? Pwede pa tayong magkape kung may panahon. Itong first time na may pumansin sa akin. Siya na nga kaya ang mapapangasawa ko. Sayang nga lang. Nakakita na nga ako ng prinsipe. Pero hindi ko alam kung paano ako magiging prinsesa. Haharapin ko pa rin ang isang tambak ng sticky notes. Mukhang wala nang katapusan ng trabaho ko dito. Okay. O paano? Bukas na lang, ha? Alis ka na pala. Bye-bye. O paano? Bukas na yan. See you all tomorrow. Yeah. Bye-bye. Okay. Sige, para. Sige, bye-bye. Diretso ko Bye. ha. Hello? Oh. Siya ba? Aalis lang niya eh. Anong kailangan mo? Sasabihin ko na lang sa kanya. paano? Mag-overtime ka ba? Oo, okay. Tapos na tayo. Bye-bye. Oo nga, mabuti pa nga. Parang walang katapusan ng araw na ito, no? Tara, saan pa tayo pupunta? Bye-bye! Bika, dahil mo kasi sinasabi ko. Magugustuhan mo doon. Maria! Ay, ako na naman ang huling aalis. Birthday rin naman ni Mary ngayon. Dapat lang siguro natulungan ko siya mag-overtime. Richie, go! Richie, go. Hello, Richie? Late na, nasa ka na? Bakit wala ka pa? Nag-overtime kasi ako sa office eh. Ano ka mo? Nasa office ka pa? Oo nga. Tinawagan kita pero puro voicemail. Hindi naman kita mahanap kaya hindi mo na ako umalis. Huwag ko sana magalit ha. Ha? Sabi mo kanina wala kang ginagawa. Bali ko ba kung may gagawin ka? Hindi ka man lang ba marunong mag-iwan ng message? Sorry talaga. Huwag ka na magalit. Sorry na, please. Naintindihan ko na. Hindi ako importante sa'yo. Mas importante sa'yo yung trabaho mo. Bakit mo naman nasabi yan, Richie? Sige na, huwag mo na ipaliwanag.